Natin dito sa studio para sa Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, yes. Welcome. Good morning. Good morning, Yusek. Good morning, Ivan. Good morning sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Dami natin pag-uusapan, Yusek. Mukha nga. Unahin natin, Yusek, yung mga kilos protesta nakita natin kanina. Habang nagre-report po yung mga kapuso natin sa iba't ibang lugar, kasama natin dito si Yusek Claire. Ano ho ang reaksyon ninyo sa nakikita ninyo? At ang Pangulo, nasaan ba siya ngayon? Saan siya nagmamonitor ng mga pagkilos? Kanina pa natin sinabi na kapanayam ako ni Weng Salvacion. Sabi nga natin, even before, ang Pangulo kasi nirespeto niya yung karapatang pantao sa kanilang pagpapahayag, freedom of expression. So, kahit nga ang Pangulo, sinabi niya kung hindi siya presidente, malamang nandiyan din siya sa labas at sumisigaw ng katarungan para sa pondo ng bayan. So kung ano yung nakikita natin ngayon, hanggat hindi naman sila lumalabag sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Dahil alam po ng Pangulo yung hinaing ng taong bayan. So ngayon po nagmamonitor pa rin po ang Pangulo kasi doon nangyari. Within the vicinity po, sa Malacanang. Nasa Malacanang. Masasabi ba natin, Yusek, na ang Pangulo ay unbothered? Tama ba yung salitang unbothered by all the protests going on? Kasi sabi niyo po parang nag-tune out siya dun sa tinatawag niyong ingay for the calls for resignation, yung mga talks of destabilization. Hindi natin masasabi na talaga unbothered kasi politikang issue to At hindi lang naman isang araw ito na protesta, nakaka-apekto rin naman to sa pangkalahatan, sa ekonomiya, sa impresyon ng ibang bansa sa atin. So hindi masasabing unbothered siya. Kumbaga, kampante lang siya dahil alam niya yung ginagawa ng tao ngayon ay para mapanalo ang mga sangkot. Pero hindi magpapakampante to the point na hindi niya papansinin. So lahat po na nakikita niya po ay mensahe ng mga taong bayan, makikinig po siya. Actually, ay tatanong ko kung was there a point dito sa serye, series na po ito serye ng mga kilos protesta, that the president felt threatened? Hindi ko nakitaan kasi ang Pangulo na felt threatened siya. But sabi nga natin, pero sabi naman niya, hindi siya magpapakampante. Yes. Hindi siya magpapakampante kasi nakikita din naman niya na maraming kababayan natin na hindi na maganda yung pakiramdam sa nangyayari sa korupsyon. So, ito, welcome to sa pakikinig at pakikinggan niya lahat. Pero may mga ilan kasi. May mga ilan-ilan na gustong maghasik, no? Ng kadiliman dito sa gobyerno natin na ang gusto ay pababain ng Pangulo. So, hindi siya pwedeng magpakampante. Kailangan laging handa. Yusek, nakita natin lately na mismong si Pangulong Bongbong Marcos siya ang nag-aanunsyo, di ba? Siya yung nagsabi na dapat bago magpasko, may mga nakulong na. Siya rin yung nagsabi na may mga inilabas ng warrant of arrest. Ano po ba yung mga hinahabol pa ng Pangulo sa puntong ito na talagang meron ba siyang clear timeline bukod dun sa by December 25, dapat may mga nakukulong na? Yes, yun naman kasi nakikita natin dapat mabilis ang pag-aksyon dahil sabi ng Pangulo na marami na naiinip na kababayan natin. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa ng kaso. At siguro dahil inanunsyo na rin ng Pangulo na ang tao gusto mabilisan, yung mga ibang sektor ng gobyerno, mga institusyon, hindi rin sila magpapakampante. Alam mo yun? So parang may call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Pero nabanggit niyo po yung gusto ng mga mamamayan, mabilis na aksyon. May mga naiinip po, Yusek Claire. Bakit daw hanggang ngayon, iisang kongresista pa lang ang nasasampahan? Ang mga nakukulong, mga unknown, mga hindi natin kilala na DPWH official sa mga probinsya. Bakit yung mga umamin na, ghost projects, halimbawa yung mga Bulacan Boys, yung ito sina Bryce Hernandez and Henry Alcantara, very obvious naman yung kanilang partisipasyon, ang kanilang kasalanan, bakit hindi pa rin sila nakakulong? Okay. Meron kasing pagkakataon na kailangan ka pa na ebidensya. Okay? Kumpletohin yan. Yung mga nasampahan na kaso, it means sa mata ng ombudsman, kompleto na to. Kaya isinampa na to. Kaya nirekomenda na isampa na to sa Sandigan Bayan. And after that, yung Sandigan Bayan naman, sila nag-issue ng warrant of arrest. So, may mga pending pang preliminary investigation sa ombudsman, sa DOJ.
Hindi kasi, sana may unawaan to ng mga kabayan natin. No? Kasi ito yung mundo ko eh. Bago ko pumasok dito sa pagiging press officer. Ang pag-aanalisa ng isang kaso, hindi nadadaan sa isang tulugan. In just one night, meron ka na boom, meron ka ng case. Hindi po ganun eh. Kasi sa dami po ng ibinibigay na dokumento, pagsampa, minsan nakita niyo po nung nagsampa si Assistant Ombudsman, karton-karton yung mga papel. Hindi pwedeng porkit pinasa mo ngayon, tapos bukas meron ng resolution. It would be unfair sa respondents naman na hindi aaralin porkit sinampa ng ombudsman. Or rather, sinampa sa ombudsman or agad-agad ang ombudsman may resolution. Aaralin po yan. Yun po yung natawag nating due process. So sa mga kababayan natin ngayon, wag po kayo ayoko namang utusan, wag kayo mainip. Naiintindihan po namin na naiinip kayo. Pero ang masasabi lang po natin, halos mag-aapat na buwan pa lang. Pero meron na po tayo mga issues. May BIR cases na na-file, meron na mga na-freeze na assets, meron na na-auction ng mga sasakyan, may mga kaso na po na nasampa, may mga warrants of arrest na po na issue in just 4 months or less than 4 months. As compared, hindi ko ito maiiwasang ikumpara, as compared sa 6 years ng dating administrasyon na walang ganitong nangyari. Walang malakihang pag-iimbestiga, walang warrants of arrest na na-issue na katulad nito, walang hinahabol na anumang sangkot. So, kung ikukumpara po natin ang bilis ng administrasyon ngayon para mapanagot yung mga sangkot, mas makikita niyo po yung positive side. Kasi nakita niyo po, in less than 4 months, nandiyan na po yung ibang mga resulta. Sorry, very related question po ito kasi nabanggit kanina ni Akbayan Representative Percy Sendanya. Ang reklamo ng mga kababayan natin, yung mga kinakasuhan niya, puro dilis at sapsap. Asa na yung mga balyen at mga pating? Mga malalaking isda ang hinahanap ng mga kababayan natin. Okay, marami na pong nakasuhan. May nirekomenda na pong kasuhan yung mga ibang mambabatas natin. Hintayin lang po natin muna dahil sabi nga natin, hindi ito basta-basta masasampadan. May mga lawyers din to. Magkakaroon to ng counter affidavits. So titignan yan, babalansihin yan. Anong ebidensya ng mga respondents, anong ebidensya ng mga complainants. So kapag ka po naman nakita ng ombudsman na meron ng certainty of conviction, isasampa po agad ito sa Sandigan Bayan. So maaari pong hindi ganun kabilis agad. Pero sabi natin less than 4 months pa lang meron nangyayari. Pero iba po kasi pag sinabi natin due process. Yung ginagalang yung due process. Okay, sasabihin natin dilis lang ang nahuhuli sa ngayon. Dilis man yan, malaking isda man yan, may napapanagot dahil may nagnakaw sa pondo ng bayan. Yusek, isa po sa mga nabanggit kanina no, nung mga nagkikilos protesta, gusto rin nilang makita ng institutional reform. Yung tinatawag nilang totoong reforma na syempre may makakasuhan, may makukulong. Pero what happens next? What happens after this? So ngayon ba pwede na nating pag-usapan kung ano yung mga institutional reforms na nais ipatupad, halimbawa ng Malacanang? Unang-una, syempre, tignan natin sa kabinete. Kapag may mga issues ba, kailangan ba sila agad isuspend? Kailangan ba sila mawala? So, isa yan eh. Kasi para ipakita ng Pangulo na hindi nagtotolerate ang Pangulo kung may mga kasama siya na may issue. Hindi natin sinasabing guilty po Okay. Kung may mga issues dito, hindi po yan ito-tolerate ng Pangulo. So, maging pribado man sila na citizen, ano man mangyari, kahit wala na sila sa posisyon, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga. Partner, mga kapuso, ganito ho kakapal ang mga listahan ng tanong namin kay Yusek. Pero pansamantala, pupunta muna tayo sa reports ng ating mga kasama. Kukuha tayo ng live update. Ayan, dahil yan, si Rafi Tima, malapit nandyan sa Menjola. Ano ba ang ligtas sa sitwasyon dyan, Rafi? Ivan Pia, live nga tayo dito sa Menjola. Kung sa mga ibang lugar ay punong-puno ng mga tao, dito sa ating kinaroroonan ay tahimik at bantay sarado ngayon ng mga pulis. Yung 3 kalye na papasok dito sa mismong Menjola ay sarado na. At hindi lang basta sarado, ilarawan lang natin kung gaano katindi yung pagbabantay dito ng mga pulis. Itong ating kinaroroonan ay may mga nakaharang ng mga concrete barriers. Bukod dito, sa hilera ng mga concrete barriers, ay may mga concertina wires pa na nakapalibot. At doon sa mismong Chinroses Bridge ay may mga magkakapatong ng mga shipping containers. Yan yung direksyon
patungo sa palasyo ng Malacanang. Ganyan kahigpit yung pagbabantay nila rito. At dito naman sa may bahagi ng Legarda Street na patungo sa direksyon ng Santa Mesa ay meron ding mga nakaharang ng mga container ships, mga shipping containers para tiyakin na hindi talaga makakapasok dito yung mga ralista. At dito namang Roses Avenue ay meron din, ganoon din, may mga nakaharang din na mga concertina wires, mga concrete barriers at mga shipping containers. Mahigpit na mahigpit yung kanilang pagbabantay dito dahil ayaw na nilang mangyari yung naganap dito noong September 21 kung saan nakalusot dito yung mga ralista, nakipaghabulan pa at nakipagbatuhan pa sa mga pulis. So yun yung iniiwasan ngayon ng mga otoridad. Kanina ay may mga ralista na nakalapit dito sa may malapit sa Mendiola, mga pro BBM, yung isang grupo at yung isang bahagi naman ay mga militante. Wala naman silang ginawa, doon lamang sila sa may harang kung saan sila inabot at doon na sila nagsagawa ng kanilang maikling programa. Pero sandali lamang ito at nadatan pa sila dito ng hepe ng NCRPO at nadalaw pa sila at nakumusta yung kanilang kalagayan. Pero pagkatapos noon ay payapa na rin silang umalis. Gayunpaman ay patuloy pa rin yung pagbabantay ng mga otoridad dito. Inaasahan na mamaya ay posibleng magtungo pa rin dito yung malaking bulto ng mga realista na manggagaling naman dyan sa Luneta, kung kaya't hanggang ngayon ay bantay sarado pa rin itong Mendiola. Of course, alam natin kung ano yung significance itong Mendiola. No? Dito talaga nangyari yung mga malalaking mga pagkilos mula pa sa panahon ng ama ng kasalukuyang Pangulo hanggang sa panahon ni Cory Aquino, hanggang sa panahon ni Ramos, Estrada, ay dito yung mga lalaking kilos protesta kung kaya't napaka-significant para sa mga realista itong lugar na ito dahil ilang daang metro na lamang ay ang palasyo na ng Malacanang. So very symbolic ang lugar na ito. Of course, itong Mendiola Bridge ay pinanggalan ng Chino Roses Bridge in honor of yung ating kasamahan na journalist na nagtaguyod sa malayang pamamahayag nung panahon ng martial law. So napaka-significant ng lugar na ito para sa mga realista at significant din para sa mga otoridad dahil kapag nakapasok dito yung mga realista ay malapit na sila sa palasyo ng Malacanang. Patuloy tayong mag-aantabay dito, Pia at Ivan, para sa latest lalo na kapag nagtungo na rito yung mga realista na galing dyan sa Luneta. Ivan, Pia? Babalikan namin dyan. Maraming salamat, Rafi Tima. Balikan natin si Yusek Claire. Castro. Naputol tayo kanina doon sa pinag-uusapan natin mga reforms. Yusek Claire. Kasi isa din doon sa mga panawagan sa Trillion Peso March ay yung calls against political dynasties. Ano ho ba ang tingin dito na ating Pangulo? Kasi si Pangulo, meron din siyang anak na nasa Kongreso. Kasi siyempre, hanggat binoboto yung tao, binoboto yung mga kandidato, kamag-anak yan, di kamag-anak yan. Sa ngayon kasi, wala tayong magagawa. Kasi nasa demokrasya tayo kung sinong pipiliin ng tao, na inibinoto, proseso yun Pero ayun nga po, may nakahaing panukala to ban political dynasties and they are asking the president na i-certify to as urgent. May posisyon na ho ba ang Pangulo dito? Unang-una ganito Chinek ko kasi nung last year, parang si Senator Robin Padilla. Tama ba ako? Sa ngayon Akbayan ang naghain ng siguro, tingnan natin. Okay, kasi dapat makita muna natin yung mga provisions ito. Kasi nung nakita ko last year, si Senator Robin Padilla, isa sa may panukala. Yes. Anti-political dynasty. Pero may nakita tayong news na parang tinutuloy pa ba niya to? Dahil siya mismo ay natutuwa na lahat ng kamag-anak yata ng Duterte sumalang sa election. So parang contradicting doon sa gusto niyang ipanukala ng anti-political dynasty. So ito naman, tingnan lang po natin kung ano po ba yung bill, kaaralin naman po yan, para susugan o para tignan ng Pangulo kung nararapat ito. Samantala, and we are here with all our white hair and all our baston and we are here to say tama na, sobra na, ikulong na ang mga kurakot, mga diastiya. We get them out. What is it?
Sabi nyo kanina, ay yung mga kasama nyo dyan, some of them were your companions 40, 50 years ago at NAMFREL. And you said that this is a defining moment. Some of yeah, it is a defining moment. You know, Pia, I mean, the people I came with here were the people who were the same people who were together in the EDSA March 40 years ago. And we're still going here. We love the Philippines. We think the Philippines has hope. And so we're telling the Filipino people, let us stick together, let us stay together until we get this problem resolved. We cannot postpone it any longer. Kasi in 1986, we got rid of Ferdinand Marcos. In 2000, we got rid of what's his name? Estrada, President Estrada. In 2013, we had the Napoles scandal. We had senators, congressmen jailed, etc. And then na-release na rin sila, etc. So now we are here in 2025. It's every 12 to 14 years. It has to stop. That's why I'm saying it's a defining moment, because we've got to stop it right here and now and not wait for the next 12 years or 14 years to come. We have the numbers, we have the rage, and we have talagang garapalan, these dynasties and this corruption. We must get them out. Is that clear, babies? Professor Monsod, loud and clear. Thank you very much. Please be well. Okay. Thank you. Alvin, I love you too very much. Bye-bye. Thank you. At maraming salamat. Darlene Kai, babalikan ka namin dyan mula sa EDSA Shrine. Si Yusek Claire gusto mag-react doon sa sinasabi ni Professor Monsod kanina tungkol doon sa asa na yung mga matataas na opisyal na hindi pa nakakasuhan. May binanggit pa siyang pangalan. Yes. Oo. Una-una, sinabi na natin kanina, di ba? Sabi nga ng Pangulo ay yung filing of the cases is not just for optics. Kailangan may ebidensya. Kailangan, hindi lang ebidensya, dapat kumpletong ebidensya na makapagtuturo talaga sa kanila. So, kaya ngayon, meron ng mga preliminary investigation na sinasabi natin, sabi niya dapat ikulong na. Ang hirap po kasi na magsabi ngayon at magsabi ng mga pangalan kasi baka maakusahan ang administrasyon, ang ombudsman, ang DILG ng prejudging. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng prejudgment dito. Masisira po yung sinasagawa talaga na malinis sa pag-iimbestiga. So kung magkokomento po ang lahat na dapat si ganyan na paila na, dapat ganyan ikulong na, nang hindi pa po na nakikita na mabuti ng ombudsman yung mga ebidensya. So tapos sasabihin natin, dapat makulong na si ganyan bago magpasko. So prejudgment yun eh. So hindi po siya naaayon sa due process. So dapat laging may due process tayo dito. At hintayin na naman po natin kung ano po ba yung magiging resolution talaga ng ombudsman sa mga mambabatas, mga political mga politicians na nabanggit. At kung meron namang sapat na ebidensya na nakita ang ombudsman, doon po talaga magkakaroon ng warrant. Yusek, gusto ko rin makuha ang reaksyon ninyo, partner, doon sa binanggit ni Professor Monsod, defining moment daw ito para sa sambayan ng Pilipino. At nagbanggit siya ng parallelisms at points in history na nagkaroon ng ouster of presidents dahil nga sa mga iba-ibang mga kontrobersya. What do you think of that? Na ito po ay isang defining moment. Dapat talaga defining moment to. At sino ba nag-start paging defining moment ito? Kundi ang Pangulong Marcos Jr. Kung hindi ba siya nagsiwalat na to, hindi ba niya to sinama sa SONA na mahiya naman kayo? At iimbestigahan niya na malaliman ang nangyaring korupsyon dito sa mga anomalyang flood control projects? Mabubuksan ba ang isip ng tao? Nakatago ito. Bulag sila dito. So talagang dapat defining moment ito, especially sa ating Pangulo dahil siya yung nagbukas nito. Kung hindi niya po ito binuksan at hindi po siya naggalit sa mga corrupt na to, nandiyan po ba kayo? Wala kayong malalaman kasi itatago ito. Katulad ng nakaraang administrasyon. 6 years. 2020 pa, may ghost projects. 2020, inamin ni dating Pangulong Duterte. Ano napala natin? May napala ba kayo? Wala. Ngayon lang meron.
Naku, Yusek, nabanggit nyo na mismong Pangulo ang nagbukas ito. Gusto kong balikan yan mamaya, Yusek, para pag-usapan natin kung na-anticipate ba ng Pangulo na ganito kalaki ang maging epekto ng kanyang pagsisiwalat noong SONA. Pero At parang nagkakaroon ng backlash din sa kanya mismo. na pati siya nadamay na rin doon sa mga akusasyon. So, pag-usapan po natin yan mamaya, Yusek. Pero Unity statement po ang napagkasunduan ng Trillion Peso March Movement. Ito yung binasa po natin noong Lunes sa ating press statement or press conference. At yung nagbabasa ngayon ay una si Bishop Colin Bagaforo na mula yung unang Trillion Peso March hanggang ngayon ay talagang napaka-active sa kanyang pamumuno sa kilusang ito. At kasama niya po yung susunod na magbabasa naman ay si Paing David na President ng Akbayan at kapwa ko pong spokesperson ng Trillion Peso March. Until what time are we expecting the program to finish? Sino pa yung mga expected natin mamaya? May mga darating pa ba? May mga Ayun po, so yung program po natin, we're a long way to go po. So itong CSO program ay magpapatuloy hanggang mga 2 o'clock, although hindi ko maalala kung on time pa kami, so baka mas matagal pa. We'll check. And then pagkatapos po ng CSO program, dito, magkakaroon naman po ng youth program na dito naman maghahayag yung mga kasama po nating kabataan. At bukod dito yung maraming mga artists na magtatanghal, ay dito din po yung magpo-perform. So we're expecting yung performances ng Moro Beats at Over October dito sa second part. Yung performance naman ng Ben and Ben ang magpo-close po sa ating CSO program. At sa mga magsasalita po, nandyan po si Kong Percy Sindanya na na-interview niya, si Kong Laila de Lima, si Kong Chel Diokno, si Chief Justice Tony Carter, ko si earlier ay click ng sa program din siya. Sorry, di ko na, sa dami nangyayari, di ko na memorize, pero marami pa rin po, marami pa po kayong mapupuntahan dito sa Trillion Peso March, so come on down po. Marami pang maabutan. Maraming salamat Tito D, ang co-convener po ng Tilde. Maraming salamat at good luck sa inyo. Wishing you all the best. At sana maging mapayapa po all throughout. We're doing well so far. Thank you po. Alright. Thank you. At yan po mga kapuso ang pinakasariwang sitwasyon sa mga sandali pong ito. Nagpapatuloy po itong unity statement na isinasagawa po rito at pagpapahayag pa rin po yan ng pananagutan, yung paghingi ng pananagutan sa mga korupsyon at kabulastugan na ginagawa at pagnanakaw din sa buwis ng taong bayan. So yan po muna ang litas sa sitwasyon. Balik po muna dyan sa studio. Maraming salamat, Mariz Umali. So, hinga natin ng reaksyon si Yusek Claire doon sa binanggit ni Kiko D. Kung seryoso daw talaga ang Pangulo na mapanagot ang mga dapat managot, dapat walang sasantuhin, maging ang kanyang sarili. Maging ang sarili niyang anak, pinsan, kung nababanggit na, dapat daw iimbestigahan. Yun naman ang gusto ng Pangulo. Even before, at the start, walang sasantuhin, kamag-anak, kaalyado. O pati siya. Pati siya. So, sabi nga ni Sir Kiko, may positibo naman dahil may nakikitang aksyon. Pero gusto na kasi mapanagot, yung siguro yung malalaki na mga tao, yung mga may impluwensya. Pero still, sasabihin nga natin, unti-unti ito, hindi ito nadadaan sa dahas. Pero Yusek, will the President submit to the ICI? Of course. Yun naman ang gusto ng Pangulo. Kung sakali halimbawa, ipatawag siya o imbestigahan siya, haharap siya? Kung meron na ipipinpoint sa kanya, sasagot ang Pangulo. Bakit? Kasi ito lang naman minsan logic Yes. Hindi naman i-open ng Pangulo ang issue na to kung alam niya natatamaan siya. Alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang mali at kailangan maimbestigahan to para malaman ng taong bayan, ito po ang nangyari sa pondo. So handa po tayo kahit tamaan yung kanyang administrasyon, kahit tamaan yung kanyang mga kaalyado o kamag-anak, kailangan to makita ng tao. At dahil dito, ayan na po. Iyan po ang nagiging resulta. At kumbaga, dahil sa pagbubunyag ng Pangulo dito, nabukas ang utak natin, ang mata natin, na talaga palang inaabuso ng mga makapangyarihan itong pondo ng bayan. At yun yung gustong labanan ng Pangulo. Kasabay nito, Yusek, may mga, syempre, nung nilabas to ng Pangulo, nagkaroon tuloy ng mga banta ng destabilisasyon. Sa tingin niyo po ba, para sa Pangulo, at this point, importante ba o mahalaga ba na magkaroon ng loyalty check? Alam naman ng Pangulo, nang bigay naman ang AFP, Kasunduluhan, PNP, at ang mga miyembro ng kabinete, na yung loyalty nila. Hindi lang naman sa Pangulo, kundi sa konstitusyon. Ang pinapatupad lang naman nila is para sa konstitusyon. At siyempre, dahil konstitusyon, mananatili ang Pangulo bilang Pangulo natin. At yung mga may issue naman about destabilization, alam naman natin kung saan galing yan. Katulad nito, yung Trillion Peso March, they are not for that.
they are not for destabilization. Alam naman nila na ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang may gusto lang yan, alam naman natin, yung gusto na umupo bago pa mag-2028. Yusek, panghuli, may nakita akong post sa Presidential Communications Office. Pinulong ng Pangulo ang hepe ng PNP, NBI, ang Secretary of Justice. Kasama po kayo. Ito po'y patungkol daw sa paghahain ng mga warrants of arrest sa mga may kaso na. What can you tell us about that meeting? Okay, at that time, yung meeting na yon, inalam ng Pangulo yung update, ano mangyayari, kung halimbawa man na maglalabas na ng warrants of arrest, dahil marami na po nasampahan na kaso, handa ba ang PNP, handa ba ang NBI, ang DOJ? So lahat po yan, kailangan malaman ng Pangulo kung ano na ang susunod na gagawin. So dapat handa kung ano man ang eventuality, kung maraming makakasuhan. So, yun lang po yung So, personal po na tinututukan ng Pangulo at may sense of urgency on his part na may mga maaresto. Saka sinabi niya na kapag may warrant of arrest, baka makapaglabas ng mga ebidensya pa ibang tao. So, bantayan po yun. Basta po dapat lang ay hindi lalabag sa anumang batas o rules itong ating mga law enforcement agencies. Alright. Yusek, napakarami natin na pag-usapan. Ngayong umaga, magpapasalamat po kami sa inyo dahil... bago nyo ko matapos ito. Gusto ko lang mag-react kay Father yata yon. Sinabi niya na para ang hirap mahalin ng Pilipinas kasi maraming corrupt. Right? Kanina sa homily. Tingin ko, ito lang sa aking opinion, Father, at sa mga kababayan. Huwag natin ilagay sa isip natin na mahirap mahalin yung bansa. Yung bansa natin, wala naman siyang kasalanan eh. Ang mga kasalanan, yung mga ganid sa pondo ng bayan. So, hindi ba kapag yung bayan natin ang inaabuso, mas lalo nating mahalin kaso para ma-lift natin siya from these people. So, mas lalo nating ibigay yung 100% nating pagmamahal sa bansa natin. Ang hindi natin mahalin dapat yung mga korap. Yun yung tanggalin natin. So, still, gusto ko sabihin sa taong bayan na mahalin natin yung bansa natin. Yun lang. Dahil dapat nga naman pahalagahan natin kung anong meron tayo dahil ang bansa natin, syempre, para sa mga kabataan dito, hindi naman tayo dito magtatapos. Sabi nga nga, lahat ng nakausap natin, the fight for corruption will always remain. Yusek, maraming salamat po. Thank you very much. It's my honor, Pia, Ivan, to be here at GMA. Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later.